So, hello, magandang araw. Gagawa tayo ng video. Naisipan ko lang uli gumawa ng video na dito para sa YouTube. So, di ba matagal na ako hindi gumagawa ng video. Sa time span na yan, nagtatry ako online. Tsaka, i-overcome nga yung fear ko, di ba? Yung pag-approach. So, may mga ngilan-ngilan naman ako na-approach na babae. Sa Pilipinas, 2. Tapos siguro dito mga 10 na. Kasama na yung mga parang 5 or 6 na katrabaho ko. Lahat yun rejected talaga. May mga success ako dati na approach. Kasi hindi ko ugali kasi yung manliligaw. Tsaka yung parang gagawing komportable yung babae. So ginagawa ko talaga dati is mahilig ako makipag-meet up. So, online yan, tapos magmi-meet, tapos, yun nga, kakain muna ako ng fast food, tapos, after nun, konting gala, tapos, yayayain ko na. Kasi nga, natuto ako dati, di ba yung nagbabar ako. Tapos, pag nagbabar kami, yun yung naka-divergenize sa akin, nakwento ko na sa inyo, di ba? Yung 27 years old na babae, tapos, parang 21 ako nun. Pero hindi yun talaga yung pinaka naka-divergenize sa akin. Yung 19 talaga ako naalala ko. Alam ko pinasok niya yun, pero hindi naman ako nilabasan nun. Parang kinikis-kiss niya lang talaga. So parang considered na rin na lay yun, pero kasi may intercourse eh. Pero ang talagang totoong naka-divergenize yun, nilabasan ako nung 27. Tas 21 ako. Nasa bar yun eh. Yun yung may boyfriend na anong tawag dito? German. Yun, yung may boyfriend na German yun. Tapos, hindi pa nga siya makapaniwala na virgin ako kasi ang tagal ko labasan. Kasi may self-control din talaga ako. Kung gusto ko talagang labasan talaga ng mabilis, kayang-kaya. Pwede naman siguro mga 5 minutes, ganyan. 4 minutes, mga ganyan. Tapos, kung gusto ko matagal, aabot talaga 30 minutos. Pero usually talaga, 30 minutos talaga yung normal ko. Kasi nga, nagbabago-bago ng position, di ba? Kung isang position lang, pwede mong madelayin. Pero parang hindi ka mag-enjoy nun. So, yun nga. Yung approaches kasi is parang challenge yan. I-overcome mo yung parang mental imaginary mo tsaka mga limitation belief mo sa utak mo na kuwari kagaya ng fear of rejection. Hindi naman talaga ako natatakot sa rejection. Alam mo, sa totoo, ang nagpapatakot sa akin dito sa bansa na to yung CCTV, kasi yung makakita sa akin. Pero yung rejection, hindi ako takot dyan kasi matagal na ako nare-reject talaga. Hindi lang naman sa babae, kahit sa mga lalaki rin, yung mga friends, ganyan. Hindi ako takot sa rejection, pero takot ako sa CCTV na yun nga, yung mga makakakita. Although, wala naman din pakialam yan. Basta hindi ka violente tsaka nangaharas ng tao, okay lang. Tsaka yung bulk ng approach ko is dun sa trabaho nga. Isa rin yun, yung nagbibigay sa akin ng anxieties, yung setting. So 2 na, 'di ba? CCTV. Dito sa New Zealand, kada street dito, kalye may CCTV. Yung mga poste may CCTV talaga. Talagang monitor talaga lahat para sa kapayapaan nga, 'di ba? Tapos yun nga, sa trabaho naman, wala nga CCTV sa loob, mangilan-ngilan lang kagaya ng papasok sa elevator or lalabas. Pero yung setting kasi, uncomfortable kasi yung setting kasi nga, dun mo sasabihin yung direct approach eh. Pag nag-approach ako, sinasabi ko, kita tayo mamaya or kita tayo ganyan. Sinasabi kong ganon na magkikita. Tapos, sinasabi ko mismo talaga yung SEX na salita. Tsaka yung or hook up yata. Yun sinasabi ko. Minsan naman, hindi ko talaga nasasabi. Pero kailangan ko talagang masabi yun eh. Kasi, para alam ko yung deal agad. Kasi, gusto ko yung fast rejection eh. Kasi, hindi mo na nilalagay sa pedestal yung babae. Hindi mo na siya ini-imagine. Kasi pag na-reject ka na, move on ka na, di ba?
at least pass na rejection, nakaka-move on ka na agad. Hindi ka na nai-stuck dun sa iisa. Kaya yun yung maganda yung fast rejection talaga. Ma-reject ka talaga ng mas mabilis. Kaya hindi ko siya pinapatagal. Kung may bago estudyante dyan, siguro, kasi yung nagmi-meet kami Thursday, Friday lang eh. Kasi yun yung request ko na duty ko, Thursday, Friday, tapos Saturday, Sunday. So, yung mga estudyante, nakikita ko lang yan Thursday tsaka Friday. Kasi Monday to Friday yung pasok nila eh, nagjo-duty sila. So may time na yung in-approach ko na una. Yung in-approach ko na una yun, first week pa lang niya. So yung unang meet namin, hindi ko muna in-approach, onting usap lang kasi Pinay yun eh. Tapos pangalawa, doon ko na binanggit yung hindi ko na talaga pinapatagal. Pero yung pangalawa, nagsumbong. Kasi kinabahan ako eh. Yun talaga yung kalaban, yung setting kasi talaga eh. Parang mahirap siya gawin sa mahirap siya gawin talaga sa setting talaga na trabaho. Kasi hindi ko ugali kasi yung yung parang may kipagkwentuhan, tapos may kipagpalagayan ng loob sa babae. Kasi ang gagawin yan, ma-friend zone ganyan. Kasi nga, parang nakikipagkwentuhan ka about sa buhay, trabaho, mga ganyan. Ma-friend zone ganyan. Kasi nga, ikaw naglagay dun sa sarili mo, wala kang boundary. Kailangan, ito natutunan ko kay Alan Roger Curry dati na lahat talaga ng mo dapat, pakikipag-usap mo sa babae, sa gusto mo ma-acquire is talaga, yung sexual din talaga lahat. Kailangan ganun. Sexual talaga lahat ng usap nyo para talagang hindi ka mape-friend zone. Tapos, mas mataas pa yung respeto ng babae. Kasi pagka yung palagayan ng loob, mangyayari niyan. Oo nga, soft rejection mangyayari. Kaso, yung respeto niya, bababa na, di ba? Hindi na mataas na yung pangalawa naman, ikwento ko. Yung tumagal yun, para mga 4 weeks. Kasi parang, nahihirapan ako, paiba-iba kasi ng duty. Minsan hapon siya, umaga. So, salungat. So, nung bandang huli, parang last day nila, ginawan ko na talaga na move kasi ayaw ko na talagang mamahay siya sa utak ko. Kasi gusto ko rin talaga yun. Sabay kinabahan ako, ang nangyari nun, sabi ko, yayayain ko siya sa flat. Tapos, bigla niya sinabi na magkikita daw sila ng kaibigan niya. So, alam ko na yung ganon. Yung unang Pinay, rason niya, may boyfriend siya. Kala ko nagsisinungaling, sabay nung nag-usap sila ng puti, meron para talagang boyfriend. Meron pala talaga siyang boyfriend. Tapos yung naman, yung dun sa yung pangalawa na in-approach ko is walang boyfriend yon, pero inuna yung friend o rason na lang yon dahil ayaw. Kasi ang problema kasi nito, masasabi ko lahat ng success ko is wala kang nararamdaman na emosyon. Kasi once na magkaroon ka ng insecurity, anxiety, nervousness, rejection yan. Alam ko na yan eh. Kasi marami na talaga akong na-approach saka na-meet eh. Pero hindi naman nakakababayan sa akin kasi may mga iba rin naman talaga akong minute dati nung college pa ako. Marami talaga akong minute nung college ako. Ako yung nagre-reject kasi yung unang meet pa lang, hindi ko na niyayaya kasi yung vibe, hindi ko trip, parang naboboringan ako, ganon. May isa sa UE, may isa sa Immaculate, kung saan mini-meet ko dati sa nung college ako. Pero isa lang naging girlfriend ko noon, wala pa nangyari, buisit na yan, di ba? Kasi nga, focus ako sa computer noon, may pagka-nerdy din ako noon. Computer lang yung hilig ko, wala talaga akong hilig sa babae talaga noon. Tapos sabay, parang nung 19 lang, doon lang ako nagkaroon ng epiphany. Sabi ko, yung iba de-virginize na, tapos ako 19 ako. Ginawan ko talaga ng paraan. So technically talaga, kung may gusto ka talaga, paghihirapan mo siya, gagawan mo talaga siyang paraan. Nag dumpster diving ako noon, tapos nag numbers game nga, 'di ba, yung mga may meet na marami, pati yung mga number sa television, yung nagpo-post ng number doon,
Doon ko nakilala si Iya Bilanya eh. Meron siyang segment doon sa TV. Parang 3 oras yun eh sa Channel 9. Popost yung numbers na mga gusto mga makachat or maging pen pal, ganun. May mga naging ka-pen pal ako tapos di ko alam yung muka. Na-meet ko. Yun yung na-virginize sa akin noong 19 ako, 24 siya. Hindi ko siya gusto kasi napangitan ako sa kanya pero sexy yung katawan niya. Tapos mabango siya, amoy pulbos. Kaso sa may squatter area siya nakatira. So yun nga yung na-virginize sa akin kasi kinikis-kiss niya yung yung pepe niya dun sa edits ko. Tapos pinasok niya siguro mga 2 beses. Naramdaman ko kasi na parang madulas. So, pero hindi ako nilabasan nun. Nilabasan pala ako kasi ayoko talaga ipasok eh. Nagpa-BJ na lang ako. Takot kasi ako nun eh. Kung alam ko lang yung mga ganitong game, pwede mo pala buntisin yung mga nakakamit mo eh. Kahit one night stand lang pala yun eh. Oo, totoo yun. Marami mga ganun na bubuntis sa ons. Yung iba talaga sinasadya ng lalaki na mambubuntis. Kasi ako, takot din kasi ako dati na makabuntis eh. Kasi nga nag-aaral pa ako. Tas computer lang gusto ko. So yun nga, itong mabalik tayo dito sa in-check na dinirect approach ko. Ayun, biglang nagsumbong sa manager ko. So pangalawang strike na ako sa manager ko. Pero tinatawanan ko lang yun kasi nga alam ko naman na wala naman akong ginawang masama kasi hindi ko naman siya inawakan, hindi ko siya pinersa. Kasi once na marinig ko yung boyfriend, ay pupunta ako sa friend, huminto na talaga ako. Hindi na ako nangungulit niyan. Kasi, di ba meron mga lalaking ganun, makulit. Bibigay-bigay pa ng kung ano-ano. Tapos, i-date pa. Pumapayag sila dun sa category na friendzone. Naku, may experience kasi ako kaya hindi ko na ginagawa yung ganyan. 19 pa lang ako, namulat na ako na hindi talaga uubra yung ganyan. Na kasi meron mga iba na ginagawang boyfriend category ng babae. Tapos 3 years na hindi pa pinapaskor, 'di ba? Ibig sabihin parang friend lang talaga yung boyfriend niya. Although may label boyfriend pero hindi sexual attractive. Walang sexual attraction. Tsaka natuklasan ko na to sa ons talaga na basta sexually attracted yung babae sa'yo is makikipag-ons yan or sex. Actually, baliwala sa babae yung sex talaga eh. Wala silang emosyon dyan. Basta gusto lang nila labasan din. So, parang lalaki lang din talaga. Kuwari nakita nilang hot yung lalaki or trip nila. Kahit nga pokpok namimili eh. Kasi nung nilibre ako ng pokpok, kasi yung isa gusto umiscore. So, bumili siya ng pokpok. Gusto niya may kasama. So, parang group sex na nangyari nun, di ba? Kasi nga, binayaran niya ng 500 yung isa. Tapos, ako yung pinili nung bata, nung 21. Pero yung mga kasama ko, napangitan siguro. Kaya hindi pinili. So, 2 beses nangyari sa akin yan. Pati yung ons. Group sex din yun. 2 kami. Ako yung pinili nung 27 na may boyfriend na German. So, hindi yung mga kasama ko. 4 kami nun eh. So, yung 2, nasa baba lang sila. Hanggang antay lang sila. Hanggang kailan matapos. Tapos sila pa yung mga nalasing-lasing. Ako matagal ako malasing eh. Kasi nasa genetic namin yan eh. Na mahilig uminom eh. Pero nag-quit na ako niyan. Tatay ko, 'di ba? Kahit nga 70 na tatay ko, minum pa rin. Pero matagal na akong quit. 28 pa lang ako quit na ako dyan sa pag-iinom na yan. So yun nga. Ito ngayon yung in-overcome ko na mag-approach talaga ng mga babae sa kalye. Tsaka dito sa mga parke. Na-try ko na isa sa parke dito. Kaso yung unang palusot ko, nakikinig ka ba miss na nakapula? Sabi ko miss na nakapula na damit. So, hindi ako pinansin. Tinanong ko yung pangalan. Hindi niya binanggit. Sabi, kailangan ko pa ba sabihin? So, mistop na ako kasi nga mukha irritable na eh. So, pagka ganon, any resistance nga, i-stop mo na kasi nga, walang sense dahil hindi ka talaga gusto eh. Yung iba namimilit pang ganyan para gawing palagay yung loob. Basta pag hindi ka talaga trip, huwag mo na ituloy. Kasi lalabas at lalabas pa rin yan down the line. Kung maging ka-buddy mo man yan or karelasyon is hindi ka re-respetuhin. Bababa lang self-esteem mo.
So, yun yung kailangan mo talagang, tsaka natutunan ko rin, di ba sinabi ko dati sa channel ko na, na merong mga nag-approach din sa akin na babae, na easy lay nga, pero hindi rin, natuklasan ko ngayon na hindi rin pala guarantee na 100% na gusto ka nun. Kasi nga, di ba yung mga babae may mga categorization yan. So, in-approach ako ng mataba, yun ngayon ang king fubo ko, na kwento ko sa inyo nung sinampal ako. Ginawa niya lang pala akong rebound, tapos gusto niya lang ma-pleasure, tsaka yung pang-aliw lang habang naghahanap pa siya ng gusto niya. So, ito naman pangalawa, yung Pinay na katrabaho ko, yon one day lay yon na pinarkya ako nun. Tapos, nagtataka ako, parang hindi niya nga ako nire-respeto. So, ibig sabihin, hindi niya talaga ako 100%. So, yun yung parang natuklasan ko na hindi rin pala talaga guarantee rin pala talaga na kahit ibigay nila yung sex sa one day or second day lay is hindi guarantee na totally talaga na sexually attractive talaga sila at gustong gusto ka talaga. Kasi nga, pwede nga nila ibigay yan, di ba? Actually nga, kahit nga basta hot lang yung lalaki or trip nila or confident, tsaka palagay yung loob nila, is bibigay talaga nila yung SEX dun sa lalaki na yun. So, yun yung natuklasan ko. Kasi yun yung mali sa pinapakalat na-attach daw babae, may emotion, na ma-attach daw yung babae dahil pag nakipag-SEX, ma-attach lang yung babae sa non-sexual attention. Kuwari, nagbibigay ka na impression na magiging boyfriend or magsasama na panghabang buhay. Syempre, yung fantasy niya sa utak niya, kagaya ng 50 Shades of Grey, Beauty and the Beast, tas pogi ka pa, or may tsura ka, or kahit average ka, tas biglang ganun yung pinapakita mo, dun siya ma-attach. Pero kung sa SEX lang, hindi ma-attach. Lalaki ang na-attach. Ito, sabi rin to ni Locario, tsaka observation ko, sinishare ko lang din sa inyo Sabi ni Locario, lalaki talagang na-attach sa SEX kasi yun yung scar sa atin Hindi madali sa lalaki na makakuha ng SEX. Sa babae kasi mabilis Lahat naman ng lalaki gusto siya i-SEX. Ang mahirap sa babae yung commitment, yung relasyon na yung long-term security nga, ganyan. Na gusto nila. Hindi yung beta male na hindi nila trip, 'di ba? Long-term silbidor, 'di ba? Yun yung sinabi ko sa inyo dati. Yung long-term silbidor na hindi naman talaga niya gusto, pero napilitan na siya kasi nga pakupas na siya. Lipas na siya sa 26, 27 na siya. Ibebet pa 'yon, 'di ba? Napilitan na siya. After ko rin noon nagkaroon din yung mataba na yun ng boyfriend. Tapos, ginawa niya ng background ako. Di ba nurse kasi ako, di ba? Yung pinulit sa akin, nurse din. Sabi ko, naku, ito pala yung sinasabi ng hypergamy na na pagka nakatikim na sila ng kuwari, may status ka. Tapos sabay ewan ko lang kung nape-pleasure siya noong lalaki na yun, kagaya ko. Kasi sa akin, binigay niya sa akin ng second meetup yun na matagal ko raw inaasam yun, tapos sinisidus ko raw siya. Pero hindi niya ako nakikitaan nga na pang long term, kasi nga sinabi ko nga sa kanya na F-body lang or FWB lang kami. Prenangka ko siya. So at least naging honest ako sa kanya, hindi siya nag-expect. Pero yun yung nanampal sa akin nga, 'di ba? Tapos dinispatch ako yun. Pero dun sa consistent siya dun sa lalaki na yun, yung sa pinalit sa akin. Kasi every Saturday, Sunday, maalis siya Dala niya yung kotse niya, tapos pumupunta siya dun sa lalaki niya. O hindi ko alam kung may trabaho. Pero umalis na yun sa flat namin ngayon Umalis na siya sa flat. Kasi nagkatrabaho sa ibang lugar Kasi dati nagtatrabaho yun dun sa pinagtatrabahong hospital, cleaner siya dun. Tapos lumipat siya doon sa flat namin, nakita niya nga ako. Sabi niya, may hot naman daw na lalaki or may tsura naman daw. Tapos wala naman akong ginagawa. Nagpapainit lang ng tubig, nagluluto, tapos pasok sa kwarto. So one time niyaya niya ako na lumabas. Bumili dun sa Filipino store. Pumayag ako kasi may pakay ako nun Yung alcohol nga, di ba, yung ginagamit kong deodorant. Dun lang nabibili yun
Dati kasi may magnanakaw sa flat namin. Ayoko mag-order ng online kasi pagka nanakawin. Mga tarantado yung mga nandun eh. Pero ngayon wala na magnanakaw kasi may CCTV na naglagay na eh. So noon yun, sumama ako kasi may pakay ako eh. Tapos iniisip niya pa rin talaga kung ano yung category ko sa kanya. Sabi ko friend, sabi kong ganun. Kala niya siya pala yung nag-i-expect na ganun. Siya pala yung nag-i-expect. Sabagay siya nag-approach eh. Pero wala siyang emotional attachment sa akin kasi nga SEX lang habol niya sa akin kasi ang gusto ng babae talaga yung non-sexual attention nga, 'di ba? So ito na naman yung bagong ipipani ko na hindi rin pala talaga guarantee kahit first day lay pa yan or second day lay na talagang emotionally attached siya. Sexually attached, sexually attracted pwede kasi nga binigay, 'di ba? Pero kasi yung sexual attraction, yun kasi yung pinaka-closest sa iyo eh. Sa pagiging ikaw eh. Kasi sino ba yung katawan, 'di ba? Sa physical realm, ang considered na ikaw yung katawan mo eh. Hindi naman nakikita yung spirit, 'di ba? Nakikita ba yung spirit, yung wisdom? Hindi, 'di ba? Pero nararamdaman yun through vibe. Pagka at bliss yung babae ng kasama ka, dun siya ma-attract. Pero ang pinaka-closest talaga dun sa pagiging ikaw, yung sinasabi natin na is yung sexual attraction nga na yung physical mo talaga. Kaya kahit ngayon nakatap pa ako ng mga ibang impormasyon dahil kay Locario, pero naniniwala pa rin talaga ako dun sa lookism kasi nga physical yan eh. Ano bang basihan dito? Resulta, 'di ba? Yung kala Locario sinasabi hindi raw mahalaga yung money. Oo, depende kasi rin yan sa priority ng babae. Hindi mo masasabi kasi babae naman kasi superficial lang naman talaga yan eh. Pwedeng ang nakikita niya sa iyo yung power mo dahil sa status mo, influence mo, 'di ba? Oo nga, talo ka nga sa looks pero meron ka naman power dahil sa influence. Tsaka yung status mo, famous ka. Nagiging attractive na rin yun. Kasi ang babae hindi nakakatap talaga ng wisdom yan. Mahalaga sa babae talaga resulta, physical talaga. Yan talaga pinaniniwalaan ko. Kaya yung sinasabi ni Locario na medyo shady din yun. Although marami akong pinaniniwalaan sa kanya. Pero yung sinasabi niya, looks doesn't matter daw, status tsaka money. Kasi average na raw yan, marami nang gumagawa. Pero syempre maging realistic ka naman dito, 'di ba? Physical tong sinasabi natin eh. Common sense naman 'yan, 'di ba? Kung physical lang nandito ka sa physical, mahalaga? Physical, 'di ba? Pero yun nga, mas maganda yung magpakatotoo ka na lang din talaga para although physical man yung mahalaga, at least may mangilan-ngilan talaga gugustuhin ka. Pero marami ka talagang rejection mangyayari. Kasi pagka nag-rely ka lang talaga sa nagustuhan ng babae sa category niya, ibig sabihin nakategorize ka niyan dun base sa kuwari nagustuhan niya sa'yo pera kasi pinambungad mo pera, sabay na walang kang pera, tsapwera ka. Mas maganda na yung sa 3-strike rule nagustuhan ka niya dahil sa sexual attraction is kahit mawalang kang pera, okay lang kasi sagana naman siya sa sex. Yun kasi yung point dun eh. Yun yung point dun eh. Mawalan ka ng pera, status, kung sexually attracted siya, at least busog siya, 'di ba? Kinikilig siya, nababasa siya, makita ka lang. Kasi nga sexual attraction eh. Yun talaga yung pinaka-closest sa iyo eh. Kaya yun yung mahalaga, 'di bali na walang emosyon yung babae basta makuha mo siya ng one day lay or second lay. Kaya yun talaga yung ballpoint ko talaga eh, yung basihan ko talaga eh. Kailangan pag mag-a-approach ka, yayayain mo na talaga agad sa unang pa lang para ika-categorize ka na ng babae kung fuckboy ka man or friend zone or boyfriend, mga ganyan. Kasi pagka pinatagal mo yan, gagawin ka lang niyang backup plan, yung parang friend zone, mga ganyan, 'di ba? Gagawin ka lang backup plan ng babae. Sabihin ng babae, ito mabait to, gagatasan ko to, libre.
Ginagawa yan ng ano eh, ng ex ko eh. Alam mo yung ex ko, nahihit ko pa rin yun nung umuwi ako ng Pilipinas eh. Siguro nahit ko yun ng 5 beses. Kasi every Saturday ko siya kinikita eh. 1 month 'di ba? 1 month and a half akong one month and a half ako na nagbakasyon. So yun nga. So yun, parang yun na yung last SEX ko nung January pa. Matagal-tagal na rin. 6 months na ngayon, 'di ba? Bukod dun sa Pinay na nakafubo ko. Kaya nga ngayon, drought talaga ako ngayon, drought. Pero naniniwala kasi ako sa cycle eh. Na kasi parang pinakamatagal ko talaga na bakante is hindi lalagpas ng 2 years. Partida pa yun, hindi ako nagtatry nun ah. Pinatulang ko lang yung passive yung mga nag-approach sa akin. Pero ngayon nagtatry ako, mas malala kasi parang oo nga, nagtatry ka pero para ka namang yung vibe mo parang thirsty, parang ganun, parang gigil ka, thirsty. So parang wala rin, 'di ba? Mare-repel yung babae. Mahirap talaga siya i-balance din talaga eh, mahirap siya i-balance. So sa ngayon, yan yung ino-overcome ko, mag-approach nga ng mga babae para i-overcome. Kasi plano ko rin naman talaga, kuwari hindi na ako nagtatrabaho sa Pilipinas kasi bala ko rin magstay din talaga sa Pilipinas for good ni. Yan yung gagawin ko, either magpo-pro na lang ako kasi may mga pro naman dyan na willing mong putukan sa loob eh para mag-reproduce, di ba? Magpo-pro na lang ako or mag-approach pa rin ako ng mga bata-bata, mga 22, 23 hanggang 26. Kahit pa mag-50 ako, mag-approach pa rin ako ng mga bata pa rin. Kasi yun yung gusto ko eh. So kung ano yung gusto mo, dapat hindi ka magpe-flip-flop or magbe-bend or fo-fold yung sinasabi nila, diba? Magfo-fold. Dahil sa mga shamings na hindi na bagay sa'yo, ang tanda-tanda mo na. Dahil yan yung pinaniniwalaan ko tsaka gusto ko, yan yung nangyayari. Di ba sinabi ko nga sa inyo, wala ako na date na 28 na pataas, di ba? 27 pababa lang lahat. Kasi nga, yan yung mindset ko. Lahat naman to mindset, konektado sa iyo eh. Kasi, di ba nabanggit ko na yan sa inyo dati, hanggat in contact yung katawan mo sa lupa, hangin, lahat tayo iisa lang talaga. Isang consciousness. May utak tayo, di ba? Consciousness sa consciousness pa yan. So, mindset lang din talaga lahat. Kaya kailangan mo talagang patatagin yung mindset mo. Tapos, alisin mo yung mga limiting beliefs mo, yung mga paniniwala mo na hindi ako magkakaroon ng batang girlfriend. Pero ito, may target na naman ako sa trabaho na naman. Kasi sa trabaho lang talaga ako nakakita ng trip ko sa mga mall. Tiyan, tatanda, lola, 50. Or 45 pataas, ganun. Parang hindi ako na-attract kahit sabihin mong easy lay. Although hindi easy lay walang easy lay Hindi ako naniniwala dyan kahit pangit pa yan. Kung hindi ka talaga trip, hindi ka trip nyan. Hindi ako naniniwala sa easy lay. Pero kung mag-approach ka rin din naman, dun na lang sa gusto mo. Ba't ka pa magpapa-easy lay? Pareho naman pala lahat. Medyo mapili din ako. Syempre pipiliin ko yung maganda, 'di ba? Nung may itsura yung trip ko talaga. Mag-approach ka na nga lang din, pare-pareho naman lahat ng babae. Kung hindi ka nyan trip, hindi ka talaga nyan trip, o di i-approach mo na lang yung gusto mo, di ba? Ganon din yung mga nagbabato sa akin. Pag hindi ko trip talaga, kagaya ng single mother, kung yung nag-approach sa akin sa supermarket dito na single mother, may itsura, hindi mo kandugyot, papatulang ko yun. Hindi, negative nire-reject ko rin talaga. Ganon din yung Indian na maliit pa sa akin, pati yung pharmacist. Hindi ko trip Hindi mo talaga siya mapipilit talaga Kahit lalaki ka, ganito, kumari in-approach ka, bumato na talaga. Sa ibang mga thirsty na lalaki, alam ko papatulan talaga lahat ng sinong bumato ako hindi. Pag hindi ko talaga gusto May pagkakataon talaga na nang re-reject talaga ako rin ng babae. So parang patas lang. Kasi mas marami ako rejection kasi ako lalaki, ako mag-approach Pero sila, yung mga nag-approach sa akin, nare-reject ko rin sila. So, yun nga.
Another drop na naman to, 30 minutes. So, yan yung mga importante. Kailangan mo mag-approach para makuha mo yung gusto mo. Kailangan mo mag-numbers game. Tsaka, lahat ng babae pare-pareho lang. Kesyo pangit yan, may baldado, matanda, bata. Kung hindi ka talaga niyan gusto, hindi ka niyan gusto. Walang madaling babae. Easy to get lang talaga sila sa lalaking gusto nila. So kung mag-approach ka nang talaga, hindi doon na lang talaga sa gusto mo, di ba? Approach ka na rin eh. Kaya yun yung ginagawa ko, mapili talaga ako kasi nga, total nagpakahirap na ako eh. Biruin mo, mag-approach ka, di ba? Tapos nagpakahirap ka na, ba't mo i-approach yung hindi mo gusto, di ba? Katarantaduhan naman yun. Tsaka yung ito pa pala, yung babae, hindi sila na-touch sa SEX. Walang attachment dyan. Walang attachment dyan. Ano lang talaga, pleasure lang talaga. Tsaka sexual attraction. Pero, yan yung pinaka-closest sa'yo. Yung sexual attraction na yan. Kasi nga, mawalan ka man ng trabaho, mawalan ka ng pera, sagana pa rin kayo sa sex, hindi ka iiwan hanggat may titi ka, di ba? Actually, kahit nga meron akong babaeng ganyan, sabi ko, paano niya yan? Hindi na ako tinitigasan. Sabi niya, okay lang yan, papasok pa rin natin. Yung mataba nga eh. Yung 33 ako nung 23 siya. Nakakausap ko pa yun dati. Sabi ko, naku, paano yan pag 45 na ako, hindi na ako titigasan. Sabi niya, pwede natin ipilit yan, sabing ganun. Yun yung sinasabi natin pag sexual attraction talaga. Mawalan ka man ng pera, status, gusto ka pa rin kasi sa physical eh. So paano yun lang? Siguro peace.